Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Kapag naging nanay ka na, napakaraming magbabago sa'yo. Magiging overprotective ka o tila sobra ang pag-aalala mo sa iyong mga anak. Pero hanggang saan aabot ang pakikialam ng isang nanay o pag-aalala sa kapakanan ng kanyang anak? At ano nga ba ang kadalasang reaksyon ng mga anak kapag pinakikialaman sila ng kanilang mga magulang? Nangyari ang ating kwento ngayon ng November 13, 2023, bandang 6:30 ng umaga. Isang magsasaka na pangalanan na lang nating Lito ang naglalakad sa tabi ng ilog sa Jember, Indonesia. Papunta kasi noon si Lito sa taniman ng palay na kanyang pinagtatrabahuhan. Sa kaligitnaan ng paglalakad ni Lito, nawirduhan siya nang makita ang isang babae na natutulog sa isang damuhan. Nung una, naisip ni Lito na baka wala sa tamang pag-iisip ang babae o di kaya lasing ito kaya sa damuhan na ito natutulog. Balak sanang wag nang pansinin ni Lito ang kanyang nakita. Pero hindi naman natahimik ang kanyang isip at gustong malaman ang kalagayan ng babae. Kaya naman, pinuntahan ni Lito ang babaeng natutulog sa damuhan. Habang papalapit si Lito dito, hindi niya maiwasang matakot dahil nakitaan niya ito ng mga bakas ng dugo. At nang lapitan na ni Lito ang babae, nagulat siya na wala na itong buhay. Agad na nagsumbong sa mga opisyal ng barangay si Lito tungkol sa kanyang natagpuan. Tumawag naman ang mga opisyal ng barangay na mga pulis. Makalipas ang ilang minuto, dumating na ang mga pulis sa crime scene. Mabilis na nagsimula ng investigasyon ang mga pulis. Dito ay nakumpirma nga nila na labi ng isang babae ang nakita ni Lito. Ang nangyari ay agad na nakapukaw ng atensyon ng mga residente sa nasabing lugar. Marami sa kanila ang nagkumpulan sa pinangyarihan ng krimen at nakiusyoso. Sa dami ng mga residente na nando doon, ni isa sa kanila ay walang nakakilala sa biktima. Dinala ang labi ng biktima sa isang ospital para sumailalim sa autopsy at masuri. Naniniwala naman ang mga pulis na hindi pagnanakaw ang motibo sa nangyaring krimen. Sa ilog kung saan nakita ang biktima, nakakuha ang mga pulis ng ilang mga alahas na pinaniniwalaan na pagmamay-ari ng babae. Kaya teorya ng mga pulis, gusto lang talagang patayin ang babaeng biktima. Isang pulis naman ang lumangoy sa nasabing ilog para makahanap ng lead sa kaso. Sinisi niya ang ilog hanggang sa may makuha siyang isang patalim. Nang umahon ang pulis, inabot niya ito sa mga investigador. Paniwala ng mga pulis, ang patalim na iyon ang ginamit sa biktima at naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Sa ospital, napag-alaman na maraming tinamong mga saksak ang biktima sa katawan maging sa kanyang leeg. May sinyalis din na nanlaban pa ang biktima bago siya patayin. Kinuha naman ang fingerprint ng biktima para malaman ang kanyang pagkakakilanlan. At nang hapon ng November 13, 2023, isang babae ang nagtungo sa Jambang Police Station. Ang babae ay kinilalang si Nur Sahana o tawagin nating Nita, 35 years old. Sinabi ni Nita sa mga pulis na nakita niya ang isang post sa Facebook tungkol sa labi ng isang babae na natagpuan sa ilog. Dagdag pa ni Nita, ang itsura daw ng babaeng iyon ay katulad ng kanyang nanay na nawawala simula pa ng isang araw. Sinamahan ng mga pulis si Nita sa ospital kung nasaan ang labi ng nasawing babae para makita niya ito ng personal. Iyak ng iyak si Nita matapos niyang makita ang labi ng babae. Positibo niyang kinilala na ang labi ay ang kanyang nanay na si Helen, 62 years old.
Hindi inaasahan ni Nita na matatagpuan na wala ng buhay ang kanyang nanay. Wala naman daw itong kaaway at hindi naman sila mayaman para ito ay patayin. Nakiusap naman si Nita sa mga pulis na sana ay agad nga nilang mahuli kung sino man ang pumatay sa kanyang nanay. Si Nita na lamang ang kasama sa buhay ng kanyang nanay. Magkasama sila sa iisang bahay sa Keting Village. Ang iba daw kapatid ni Nita ay may kanya-kanya ng mga pamilya at siya na lamang ang naiwan na mag-alaga sa kanyang nanay. Nagtatrabaho bilang tendera si Nita sa palengke kaya madalas ay naiiwang mag-isa si Helen sa kanilang bahay. Kinuna naman ng mga investigador ng salaysay si Helen hinggil sa huling mga sandali ng kanyang nanay bago nga natuklasan ang labi nito. Ayon sa kwento ni Nita, November 11 ay wala daw siyang pasok sa trabaho. Bigla daw nagpaalam ang kanyang nanay na aalis sakay ng isang motor. Makikipagkita umano ang ginang sa isa niyang kaibigan. Nung una nga, hindi daw pumayag si Nita sa gusto ng kanyang nanay. Para kasi kay Nita, matanda na masyado ang kanyang nanay at hindi naligtas na umalis ito sakay ng isang motor. Hindi naman nagpaawat at nakinig si Helen sa kanyang anak. Nagpumilit ito kay Nita na payagan na siyang umalis. At dahil sa kakulitan ng kanyang nanay, walang nagawa si Nita kundi pumayag sa pag-alis nito. Pero sa isang kondisyon. Nang hingi si Nita ng number ng kaibigan ni Helen na makakasama niya sa pag-alis. Gusto kasi ni Nita na makokontak niya ang kasama ng kanyang nanay kung sakali mang sila ay gabihin. Subalit nagalit umano si Helen sa kanyang anak. Para kay Helen, tila wala raw tiwala sa kanya ang kanyang anak kahit na aalis lamang siya saglit ay hindi pa siya pinapayagan. Hanggang sa kinagabihan, umalis si Nita ng kanilang bahay para magsimba. Matapos ang pagsisimba, laking gulat daw niya na wala na sa bahay ang kanyang nanay. Naisip ni Nita na habang wala siya, sinamantala ni Helen ang pagkakataon para makatakas at mamasyal. Kinabukasan, hindi na mapakali si Nita dahil hindi pa din umuwi si Helen. Nagtanong-tanong si Helen sa kanyang mga kapitbahay kung may nakakita ba sa motor na sinakyan ng kanyang nanay. Pero ni isa sa kanila ay hindi na mataang umalis si Helen. Labis ang pagkalungkot ni Nita dahil wala na ang kanyang nanay. Ito lang daw kasi ang kasama niya sa buhay. Sinisisi pa nga ni Nita ang kanyang sarili dahil namatay ang kanyang ina. Dahil kung hindi daw siya umalis ng araw na iyon, ay buhay pa sana ang kanyang nanay na si Helen. Sa investigasyon, kinunan ng pahayag ng mga pulis ang 4 na mga kamag-anak ng biktima. Sinabi ng pamangkin ni Helen na nakita nga niya ang ginang na sumakay sa isang motor. Pero hindi daw maalala ng lalaki kung ano ang kulay at plaka ng motor. Wala namang nakuhang CCTV ang mga pulis na maaaring makatulong sa kaso. May karagdagang impormasyon naman na sinabi si Nita sa mga pulis. Naaalala raw niya na ang pangalan na binanggit ni Helen na kanyang kikitain ay Abel ang pangalan. Kaya naman naniniwala si Nita na si Abel ang posibleng huling kasama ni Helen. Pero may isang problema. Walang idea si Nita sa itsura at kompletong pangalan ni Abel. Dahil dito, nahirapan ang mga pulis na hanapin ang lalaki. Dumaan ang mga araw pero hindi natunto ng mga pulis si Abel. Makalipas ang isang buwan, December 2023, ay nadakip ng mga pulis ang 53 years old na si Abel. Sa loob ng police car ay kinausap na agad siya ng mga pulis. Tahasa namang inamin ni Abel sa mga pulis na siya nga ang pumatay kay Helen. Ngunit idiniin ng lalaki na hindi lamang siya ang may gawa ng krimen. Kasabwat daw niya si Nita, ang mismong anak ng biktima.
Si Nita na paiyak-iyak pa nga nang makita ang labi ng kanyang nanay na wala ng buhay. Kasama din umano sa pagpatay ay ang kasintahan ni Nita na si Ian, 35 years old. Sinabi din ni Abel na malapit sa kanya si Helen dahil kababata niya nga raw ito. Dito na kinuwento ni Abel sa mga pulis ang motibo at ang lahat ng mga pangyayari. Ayon kay Abel, may kasintahan si Nita at Ian ang pangalan. Tagasingil umano ng utang si Ian ng mga negosyante na iligal ang negosyo. At para makasingil ng maayos, gumagamit ng dahas si Ian. Tinatakot nito ang mga taong sisingilin niya at kung hindi magbabayad ay sasaktan o hindi kaya ay papatayin niya umano ang mga ito. Kalaunan, nagkakilala sina Ian at Nita sa palengke kung saan nagtatrabaho si Nita. Hindi nagtagal ay nagkaroon sila ng relasyon at mahal na mahal nila ang isa't isa. Para kasi kay Nita, si Ian na ang gusto niyang makasama habang buhay. Lalo na at lagpas 30 years old na siya noon. Pero naudlot ang pagmamahalan ng dalawa dahil kay Helen. Hindi kasi gusto ni Helen si Ian para sa kanyang anak. Tingin kasi ni Helen masamang tao si Ian at maaaring saktan nito si Helen. Kaya naman pinaghiwalay ni Helen si Nita at Ian kahit na labis silang nagmamahalan. Lumayo si Ian habang si Nita naman ay nagtanim pala ng sama ng loob sa kanyang nanay. At makalipas ang isang taon noong November 2022, muling nagkita ang dating magkasintahan. Lihim silang nagkaroon muli ng relasyon kahit alam ni Nita na magagalit ang kanyang nanay sa kanya. Dito na din iminungkahi ni Ian kay Nita na sila ay maghiganti sa nanay ni Nita. Ang plano nga nila ay takutin lamang si Helen. Agad namang pumayag si Nita sa masamang plano ng kanyang boyfriend sa kanyang nanay. Dahil nga, may hinanakit pa din siya sa kanyang nanay. Nilapitan ni Nita at Ian si Abel para hingin ang kanyang tulong. Pinangakuan ng dalawa si Abel ng 15,000 pesos kapalit ng kanyang tulong. At walang pag-aalinlangang pumayag si Abel. Sinabi ni Abel sa mga pulis na noong November 12, 2023, tinawagan niya si Helen para sabihin na sila ay magkita. At dahil nga close silang dalawa ay pumayag naman ang biktima. Bandang alas 6 ng gabi, sinundo ni Abel si Helen at sumakay sila sa isang motorsiklo. Ang hindi alam ni Helen, ang kasunod nilang motor ay sakay pala ang kanyang anak na si Nita at Ian. Inilihim naman ni Ian kay Nita na may dala siyang kutsilyo. Nang narating na ni Abel at Helen ang isang palayan, biglang huminto si Abel. Kunwari ay nasira ang gulong ng motor at bumaba siya para i-check ito. Dito na rin bumaba sa kanilang motorsiklong sinasakyan sina Nita at Ian. Maya-maya pa, inatake na ni Ian at Abel si Helen at saka dinala siya sa damuhan. Wala namang nagawa si Nita at pinagmasdan lamang ang lahat. Bigla na lang sinaksak ni Ian si Helen gamit ang isang patalin. Nagsisisigaw at pumalag si Helen kaya hinawakan siya ni Abel. Muling sinaksak ni Ian si Helen at sa pagkakataong ito, binawian na ng buhay ang biktima. Nagulat naman si Nita sa ginawa ni Abel at Ian. Ang akala niya kasi ay sasaktan at tatakutin lang ang kanyang sariling nanay. Pero bago tumakas, kinuha pa ni Nita ang 5,000 pesos na wallet sa kanyang nanay at ang cellphone nito. Ginawa niya ito para pagmukain na pagnanakaw ang motibo sa krimen. At pagkatapos ay tuluyan ng tumakas ang mga sospek. Sinabi din ni Abel kung saan matatagpuan si Ian. At ng January 2024, nang madakip ng mga pulis si Ian sa kanyang bahay. Nanlaban at may baril pa nga ito. Kaya kinailangan siyang barilin ng mga pulis sa paa bago makapanakit pa ng ibang tao. Sa tulong naman ng tito ni Nita,
Naaresto siya ng mga pulis. Kinasuhan ng premeditated murder at pagnanakaw sina Nita, Ian at Abel. Sila ay ikinulong habang naghihintay ng trial. January 25, 2024, nagsagawa ng reenactment ang mga sospek sa mga pangyayari ng araw na ginawa nila ang krimen. Walang imik si Nita habang ginagawa ang reenactment pero panay lamang ang kanyang pag-iyak. Hindi din niya sinasagot ang mga tanong sa kanya ng mga media. Kita sa mukha ni Nita ang pagsisisi at lungkot. Ang trial ng kaso. February 2024, nagsimula ang trial ng kaso ng mga sospek sa pagpatay kay Helen. Dito na inamin ng mga sospek ang bintang sa kanila ay pawang katotohanan. Sinabi naman ni Nita na hindi niya akalain papatayin ni na Ian ang kanyang nanay. Pero sa sobrang takot niya daw kay Ian ay wala na siyang nagawa. Hindi naman itinanggi ni Nita na talagang may galit siya sa kanyang nanay. Noon pa daw kasi ay pakiramdam niya napakahigpit nito sa kanya. Ayon naman kay Abel, pera ang kapalit ng kanyang serbisyo na nag-udyok sa kanya para gawin ang krimen. Ayon naman sa salaysay ni Ian, inamin niyang nadala siya ng galit dahil kung hindi daw dahil kay Helen, ay may sariling pamilya na daw sila ni Nita. Sa huli, napatunayang guilty ang tatlo sa krimen. Hinatulan sina Abel at Ian ng parusang bitay para sa pagpatay nila kay Helen. Sinabi ng judge na nararapat lamang itong parusa sa kanila dahil itinago nila ang krimen. Si Nita naman ay hinatulan ng 13 years na pagkakakulong para sa partisipasyon niya sa krimen. 13 years lang ang naging hatol kay Nita dahil napatunayan sa korte na wala ang kanyang DNA sa katawan ng biktima. Naniniwala ang judge na nagsisisi si Nita sa kanyang nagawa. Bukod doon, naniniwala din ang judge na biktima lang din si Nita ni Ian. Pinaikot at nilinlang lamang ni Ian ang kanyang kasintahan kaya nagawang pumayag ni Nita sa masamang plan nito laban sa kanyang nanay. Nakakalungkot ang ganitong kwento. Sino ang mag-aakala na ang pagmamahal at pagpoprotekta ni Helen sa kanyang anak ang magiging mitsa ng kanyang kamatayan? Habang si Nita naman ay nabulag sa pagmamahal niya para kay Ian. Ikaw, kung sakaling dumating sa punto na pinakikialaman ng iyong mga magulang ang iyong love life, ano ang mga dahilan para magalit ka sa kanila at ano rin ang mga posibleng magiging rason para hindi ka naman magalit? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!